Lord God, nag-away ito maging sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, dineclare, Lord God, and victory in the name of Jesus hanggang sa matapos, Panginoon. Lord, salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama sa araw ito. Kaya naman, Lord God, ang aming sambitan kung mga labi ay patuloy kang pasalamatan, purihin, dakilain sa ayong mga buhay. So po, aming maraming pasalamat and Jesus mighty name, alam na magsabi lang, Amen and Amen. Thank you, Lord God. Purihin ang Panginoon. Ito po kayo na po. Salamat sa Panginoon at nakasama ninyo kami. Dalawang kasama. Amen? Papasalamat sa Panginoon sa pagkatuloy na marami ng mga ginawaan sa akin ng buhay. Sabi nga ay 4 na opera. Di ba? Laging tagumpay ang Panginoon. Alam niyo, bago po ako pa-opera, ako po nag-iisip Kasi po ang siyempre nilang likod ng ating Panginoon ay lagi po natin iniisip ang gawain ng Panginoon. Tama po ba yun sa mga likod ng Panginoon? Wala galing isip, kundi ang gawain ng Panginoon. Hallelujah! Bilang pinawag tayo ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat yung iniisip ko ay talagang malayo din sa plano ng Panginoon sapagkat kahit ako na ospital, na operahan, ay hindi naman pabayaan ang gawain, lamang sa gawain ko sa maubang. Amen? Sa hindi pa daw kalaway na opera, paglinggo, sino ay pupunta doon. Ay nagkatawa si Pastor Odessa ay magtatayo ng gawain sa bayan. Pero wala namang, hindi naman napabayaan. Amen? Kaya talagang mabuti ang Diyos. Kasi isa pang iniisip ko, alam niyo po kung ang pagka-opera sa akin ko ay yung pong baak, ay matatagalan po ako bago makarecover. Amen? Dahil kinakailangan talagang bahawin pa yung sugat, ay iniisip ko pa rin, ay hindi ako makakakilos at hindi ka ako makakagawa sa gawain ng Panginoon, pero tumaligdan po pa niya. Amen? Sapagkat hindi mo yung baak ang iniisip ko, kundi pala ay yung pong makabagong opera po ngayon. Kasi lahat naman si Ipedakan. Binutas lang. Amen? Kaya talagang mabuti ang Diyos sapagkat kung nung una ako na opera kasi matagal po naman talaga ang plano, matagal na. Buhay pa nga si Basis plano, operahin na. Pero hindi ang natuloy-tuloy. Na-discourage na, marami mga nagwalang bahala na. Kung kaya langat ako nagpatuloy na operahan dahil sa, ang sabi ng doktor, pag ako dahil mataas ang creatinine ko, ay ko ay ma-dialysis. Hindi ka na pwede mo operahan. May takot ko naman. Ayaw ko ng dialysis. Nakikita ko kasi. Hirap na hirap. Amen. Yung na-dialysis. Kaya nagpa-opera din ako. Kaya nag-styling po, dapat sapagkat kung noong una ako na-operahan, baka huba. Kaya sabi ko, God-styling dahil tama-tama naman yung ginawa sa aking opera. Sabi nga, ito po yung advantage kasi walang malaking sugat, madali makaka-recover. At siyempre, uray namin Panginoon dahil kukunti lamang ang gastos na nagastos ko sa ospital. Dito sa Mount Carmel, nagtanong ako ng aking papa-opera, 1.2 million. Makabagong opera. Pero kung ba, 700,000. Ako, sabi ko, matindihan. Pero salamat sa Panginoon. Talagang siya po yung gumawa ng paraan para maging mas ayos ang tahan. Kaya nga sabi ko, ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. God is good all the time. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon na dumating sa ating buhay. Sapagkat simula pa, pinalala ng Diyos sa buhay ng kanyang anak, ang mga anak niya ay hindi mapasama, hindi mapabuti. Amen?
Kaya ng Kristiyano ay pabuting-pabuti. Naniwala po ba kayo? Ang mga Kristiyano ay paganda ng paganda. Ang mga Kristiyano ay pagwapo ng pagwapo. Amen? Yung mga pogi dito. Hallelujah. Okay? Ngayon po, ating po pag-aaral. Ano nga po buwan niya yun? February. At kalimitan po sa mga gumagamit po ng preaching calendar po, ay alam po natin na ang buwan ng February ay kalimitan na talakay po ay love. Love. Napakaganda, no? Ito yung gusto-gusto ng marami ng mga pakinggan ay love. Sino ba nagmamahal dito? Meron ba kayo minamahal? O wala pang minamahal? Okay. Ating pong buksan po ating mga Biblia. Deuteronomy chapter 6, verse 107. Yan. Na ito na. Kahit pala Biblia, pero may mga Biblia. Pero meron kayong matrace na kayo nagbabasa sa Biblia sa cellphone nyo. Baka mamaya, hindi na mga birasan yung binubuklat niyan. Paalala lang. Diba? Eh, maganda sana Biblia para kung nakita mo nagbubuklat. Pero pag sa cellphone, baka iba na yung binubulay-bulay niyan. Amen. Maganda kakaintindihan dahil mawawala kayo doon sa focus doon sa ating tinatalakay. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 1-6, sabi, ito ang mga utos, katuruan at tutunin na iutos ng Panginoon na inyong Diyos sa atin. Na ituro sa inyo, sundin ninyo ito sa lupain inyong aariin doon sa kabila ng Jordan para kayo at ang mga anak at mga apo ninyo ay gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang mabuhay kayo. Kung susundin niyo lahat ng utos niya at ang mga tutunin na binibigay ko sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal. Makinig kayo, o mga maya ng Israel, at sundin ninyo ang kanyang mga utos para maging mabuti ang inyong kalagayan at upang lalo pang kayong dumami sa maganda at masaganang lupain ayon sa pinangako ng Panginoon. Ang Diyos na inyong mga ninuno, makinig kayo, o mga mamamayan ng Israel, ang Panginoon ating Diyos ay isang Panginoon lang. Mahalin ninyo ang Panginoon ng inyong Diyos ng buong puso at ang buong kaluluwa at ang buong inyong lakas. Huwag niyong kalimutan ang mga utos na ito na ibinibigay ko naman sa inyo ngayon. Purihin po pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen? Love. Napakaraming mensahe ng love. Kung doon pangalaman sa ating pag-awit ng kanina ay talagang punong-puno na ng pangusap yung pag-ibig. Amen? Yung pagmamahal ng Diyos at hindi, siyempre, yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Nakutin nga po natin ito po ay iniutos sa mga Israelita. Amen? Bagamat ito po ay iniutos ng Panginoon sa mga Israelita, pero ito pa rin po ang utos ng ating Panginoon ngayon. Sabihin siya katabi, ngayon. Hanggang ngayon. Kapagkat ang ating Panginoon noon, ngayon, at magpangailanpaman. Ito pa. At ang kanyang command sa ating Panginoon, sa atin ay hindi nababago. Mananatili, magpakailanpaman. Amen? Kaya sabi rito, sulat na ito, ang layo nito ay ituro sa mga anak. Ito pa rin, may tungkulin para ang mga magulang na turuan ang mga bata, ang mga anak, na ibigin mo ang Panginoon sa buong puso mo, na buong pag-iisip mo, at na buong kaluluwa mo, at na buong kalakasan. Amen? Hallelujah! At ito, mapasin po natin dito na ang sabi nga ay pag-ibig sa Diyos, ang ating pong tatalakayin.
love to God. Kaya meron po ako mga katanungan na nais kong talakayin. Amen, maganda yung tanong eh. Parang Bible study. Kasi kapag gumamit ka ng tanong, alam niyo po, yung nakikinig, nagiging bukas ang kaisipan. Amen? Lalo tigit, minsan niya talakay. Ang unang-unang tanong dito, bakit may mga tao hindi nagmamahal sa Diyos? Bakit may mga tao, totoo ba yan? Na bagamat ang Panginoon ay nagutos sa mga tao, pero may mga tao hindi nagmamahal sa Diyos. Pero pagka tinanong mo yung tao yun, kung nagmamahal sa Diyos, hindi rin sila papayag na hindi po sila nagmamahal sa Diyos at sasabihin nila na mahal nila ang Diyos. Mamaya makikita po natin yung pong patunay na kung saan ay talagang ang isang tao o isang Kristyano ay nagmamahal sa Diyos. Amen? Kaya sabi ko tayo, why people don't love God? Yeah. Alam niyo po, meron po mga dahilan. May mga dahilan kung bakit maraming mga tao na bagamat nagbigay ng utos sa ating Panginoon, ibigay siya, pero sa katotohanan po, marami pa rin tao ang hindi nagmamahal sa Panginoon. Number 1 po, ang dahilan po dahil takot. Amen? Yun po yung kinakaharap ng isang tao para hindi niya maibig ang Diyos. Maraming takot. Nag-iisip sila na kung paano na ako magmamahal sa Panginoon, maglilingkod sa Panginoon, ano na ang mangyayari sa akin, ano na ang sasabihin sa akin ng mga tao, mga higit, yung kung mga kadikit ko. Pagka nagpasya, nagmahal sa Panginoon, at nagpasya na sumunod at naglingkod sa ating Panginoon, takot. Pero alam niyo po, maraming mga tao na gusto maglingkod sa Diyos. Kaya ano nga, gusto niya maglingkod sa Panginoon. Kaya sasabihin ko, pag mamay mo sa atin, tama ba at mabuti na maglingkod at sumunod sa Panginoon? Sabihin ko, hindi ako po. Bakit anong dahilan? Anong dahilan bakit hindi tayo naglilingkod? Kasi takot ang anak. Pangalawa, katulad na halimbawa, Kristyano na ito. Si Pedro, di ba? Bakit niya itinatuwa ang ating Panginoon sa kantanay noong hindi pa ipapago ang ating Panginoon? Talagang ipinaglalaban niya ang Panginoon. Nangako pa nga siya hanggang sa kamatayan, susunod siya pero nung sa kagipitan na, amen, pinakwili na ating Panginoon dahil natakot siya. Ikaw may muna niya na. Ikaw may natanong sa Kepel, hindi. Nakikisama lang ako doon. Okay? Kaya tingnan natin, yun po yung unang maaaring dahilan. Ang pangalawa, maaaring dahilan nito, bakit mga tao hindi magmahal sa ating Panginoon dahil mababago yung paraan na kanilang pamumuhay. Matatakot sila. Ayaw nila mabago. Dahil nakita nila, born again, pagka born again, totoo born again, hindi na nakakakita ng mga bisyo. Ayaw nila yan. Ayaw nilang mawala yung bisyo. Ayaw nilang babago yung paraan ng kanilang pamumuhay. Kaya nung ako'y nagbabayad study sa San Miguel, sa Booban, ang tanong sa akin ng mga, kasi ako, kahit na inuman, ako nakaupo ako kasi mga pisan. Kasi ang utos naman sa atin ay, hindi tayo lalayo sa tao, kundi lalayo tayo doon sa masamang ginagawa ng mundo. At sabi sa akin, Kuya, pag kami may sumama sa inyo, hindi po kami pagbawalan mo kayo, bahala kayo. Gusto ka na tayo sinulat sa daw na hindi mawawala yung hindi magbabago yung dati nilang pamumuhay. Diba? At syempre, ang sabi nga, pag isang tao nagmahal sa Panginoon at natutusod sumunod sa ating Panginoon, alam nyo itong problema pa kasi bakit mga tao gusto maglingkod sa Panginoon hindi naglilingkod dahil sa ayaw nilang mapapawalay doon sa karamihan.
ba? Ayaw nilang mapapawalay dun sa karamihan. At alam naman natin sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, na sabi doon, humiwalay kayo. Hindi naman tayo hiwalay sa tao, kundi hihiwalay tayo doon sa kanilang masamang ginagawa. Dahil mahal ng Diyos ang mga tao. Pero kailanman, ang hindi minahal ng Diyos ay yung kasalanan na ginagawa ng tao. Naiwala po kayo doon, namahal ng Diyos ng tao. Pero kailanman, yung kasalanan na ginagawa ng tao, yun ang kailanman ay hindi maaaring mahalin ng Diyos. Amen! Hallelujah! At dahil simula tayo sa katanungan, nais na magbigay sa inyo ng unang katanungan sa umagang ito. Yan. Patungkol po sa ating topic, kung paano natin mamahalin ng Diyos. Paano ba yung pag-ibig para sa Diyos? Ang una po nais na sabihin sa inyo, ano ba yung kahulugan ng pag-ibig sa Diyos? Yan. Unang katanungan. Maganda ito sa Bible study ay, Sister, ano ba ang pagkaalam mo ng kahulugan ng pag-ibig sa Diyos? Mr. John, ano yung kahulugan ng pag-ibig sa Diyos? Kasi, alam nyo, kahit kayo matanda na, pagka karoon tayo ng mga tanong, gagamit tayo ng mga tanong, hindi nyo kagad masasagot. Nagkakaroon tayo sa mga pag-aalilangan. Pero, ano ba nakuha rin din? Dito sa akin pong ginawa, at sa pag-aaral, nais mong ipakita sa inyo yung kahulugan ng pag-ibig sa Diyos. Sabi dito, ang pag-ibig sa Diyos, ito ay lubos na pagbibigay ng sarili sa Diyos. Amen? Sabi ka, lubos ng pagbibigay ng sarili sa Diyos, totally, completely. Lubos ka na. Amen? Kaya nga sabi ko na, buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong kalalakasan, hindi kalakalaki. Hindi kalakalaki lamang dapat ang ating gawing pag-uukol ng pag-ibig sa Diyos. Kinakailan po, buo ba pag-ibig niyo sa Diyos? Buo ba? O kalakalaki? 20%? 50%, 80%. Pero, ano yung pagka 50%, medyo alaganin pa eh. Dapat ay 80% pa lamang para makapasok doon sa papantayan ng Diyos. Amen? Hello? Ano kaya? Totoo yun? Mahal talaga kaya natin ng Diyos. Kaya paano natin maging lumos? Paano maging lumos yung ating pag-ibig sa Diyos? Kinakailangan para maging lumos yung ating pag-ibig sa Diyos. Si Pablo, makita natin sa kanyang Romans chapter 12, ay nawagan sa mga unang manampalataya para maging lubos ang pag-ibig sa Panginoon. Kinakailangan surrender your body, surrender your mind, surrender your soul. Talagang wala kang titira. Amen? Kinakailangan pagka inialay mo at ang buhay mo sa Panginoon, kinakailangan talagang wala kang titira. Zero ka. Zero. Amen? Okay? Kaya, yun yung napakahalaga na dapat natin maunawaan sa sino man na nag-surrender ng buhay sa Panginoon. Kinakailangan lahat ay talagang susuko sa ating Panginoon. Amen po ba kayo? Kumusta naman kaya yung ating ginawang pag-aalay ng buhay sa Diyos? Totoo bang lahat ng mga nalito ay nag-alay na ng buhay sa Panginoon? Hanggang ngayon, kung ipalubos ang pag-alay na ginawa sa ating Panginoon, ang Biblia, ang Panginoon, si Pablo na nawagan hanggang ngayon, lubos niyong alay ang inyong buhay sa Diyos. Totally, completely. Amen? Hello? At pagkagano'n sa ating lamang magagawa, ibigin ng ating Panginoon Diyos na buong puso mo, na buong pag-ibig at na buong alay mo. Palakpakan ka natin ng Diyos. Yun po yung kailangan. Hallelujah. Kaya sabi nito, dapat buong puso. Lahat naman maaari di mamahal sa Panginoon. Amen. Maaaring
Lahat ay nakaranas ng pagmamahal sa ating Panginoon. Pero ang tanong, hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin ba ang Panginoon? Para ba minsan yung parang gamit ito na naluluma? Hello? Hallelujah. Okay? May kailangan po ito. Pero napakahalaga, di ba sabi ng Panginoon? Ang Panginoon, titingnan natin sa iglesia po sa Efeso, o di kakamali, sa pahayag. Alam niyo, ang Panginoon, ang kanyang narinig sa atin ay yung panlabas na kanya. Amen? Ang pinili niya ng ating Panginoon na humigit sa ating paglilingkod, ang kanyang pinupundiri ay yung puso. Kung titingnan po natin dito sa pahayag o sa pahayag, chapter 2, na kung saan ay, kung titingnan po natin, itong mga mananampalatang ito ay nawala na yung unang pag-ibig sa Diyos. Pero kung titingnan po natin ang kalupang buhay, ang sisipang nila. Amen. Kaya nga sabi nga, sagana sa spiritual gifts. Amen. Malakas ang discerning spirit. Alam nila yung mga kulto. Naalala ka naman sa cellphone, talagang mga kulto, nagtitirahan ng mga pare-pare mga kulto, nagtitirahan pa. Hindi pa nila makita yung kanilang sarili. Di ba? Alam mo yan. Kaya, napakalaga yun na bakit sa ating pong buhay lagi natin sinisiyasat. Sipin mo, lakas ng discerning spirit, sabi nga sagana sa mga spiritual gifts. Amen? Talagang masisipag. Pero bakit na natin, nireview sila ng ating Panginoon. Sabi ngayon, meron akong laban sa iyo. Nawala na ang iyong unang pag-ibig. Amen? Kaya napakalaga na sa ating pong buhay nagsisiyasat kami tayo sa atin. Amen? Pangalawa, pangakatanungan, patungkol sa ating tinatalakay na patungkol sa pag-ibig sa Diyos, ang pangalawa, bakit dapat mahalin ang Diyos? Bakit nga ba, sister? Bakit nga ba dapat natin mahalin ang Diyos? Sa mga nagmamahal sa Diyos, bakit nga ba dapat natin mahalin ang Diyos? At number one, as sabi siya yung bakit dapat mahalin ang Diyos, ang sabi rito, alam naman natin ito na siya ang unang nagmahal sa atin. Diba? Hello? Ang sabi naman niya, hindi tayo yung nagmahal sa Diyos. Siya yung unang nagmahal sa atin. Ang sabi naman sa 1 John chapter 4, verse 10, na sabi dito, hindi tayo umibig sa Diyos, kundi siya unang umibig sa atin, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Yun yung dahilan na dapat pala tayo magmahal sa ating Panginoon dahil ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak sa atin. Sino yun? Si Jesus. Kaisa-isa. Isipin mo yun. Bakit na natin yung kadakilahan ng pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Matindi yun. Kung ikaw nga lang, halimbawa, meron kang tatlong anak at ipaampun mo yung isang anak mo sa iyo pa mga kamag-anakan ay masakit sa iyo. Amen? Pero isipin nyo, ibinigay ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak sa atin hanggang mamatay doon sa usapin. Kaya na pagka mapapagunawa ng mga tao ang dakilang pag-ibig ng Diyos, walang dahilan para hindi matutong sumunod at magmahal sa Panginoon. Ito ho yung tulak sa aking buhay. Ang pasimulang magligo. Matagal na ako siya ng salita ng ating Panginoon. 3 years ako siya, pero napabasa ko yung dakilang pag-ibig ng Ama para lamang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Doon ako natouch ng Panginoon habang binabasa ko. Amen? At hanggang masuko ko ng aking buhay sa Panginoon. May talaga. At noon, suko ang aking buhay. Doon nagpasimula ako maglingkod sa Panginoon. Noong simula 1987 hanggang ngayon. Ilang taon na tayo naglilingkod sa Diyos.
Hanggang ngayon tuloy-tuloy. Walang pahinga. Ay, naalala ko lang nakapahinga. Nung una sa hospital, hindi pwede makalabas. Opera ko eh. Pero kasi message na ako, nakumpay noon. Pag-araw na linggo ako lalabas. Maghahanap ako ng church. Nakakakita ko ng church ito sa kamaan ng tamabit nyo. Sa Pasay. Kaya lang, hindi ako pasok, lumagay. Hindi ako namin sa pinto. Para nagpapalimos. At least nakakapakinig naman ako ng word of God doon sa pastor na nasalita. Hello? Kaya, ang natatanda ko lahat di ako nakadalo ay dahil lang sa akin na operahan. Pero, minsan, hindi ko man tandaan ng ordinaryong araw na linggo na hindi ako nakadalo. Amen? Dapat ang itong Kristyano, alam niya na kung kailan siya hindi nakadalo. Alam niya yan. Siguro napakahalaga na kung kaya hindi siya nakadalo. Amen? Napakahalaga ang pagdalo kapag ka-priority mo ang Diyos sa inyo. Sino priority ninyo? Si Jesus? Ang Panginoon. Umaatay ka dahil hindi kay pastor, hindi sa mga leaders, hindi sa kakunti. Umaatay ka dahil mahal ko ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon at nagmamahal sa Diyos. Hallelujah. Yun yung mga dahilan. Bakit dapat mahalin natin ang Diyos? Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Ano pa? At higit, nagkaroon tayo ng buhay na walang kaligtasan, buhay na walang at nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating pagtanggap sa ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Kaya napakahalaga yung relasyon. Bilang tayo nagmamahal sa Diyos, ay napakahalaga na mapanatili yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen po ba kayo? Hallelujah! Sino na nagmamahal sa Panginoon? Bakit nga dapat natin mahalin ang Diyos? Siya muna nagmahal at tayo ay pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at hindi lang tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos sa pagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Pangatlo ko tatanungan. Yun. Dahil nga sabi, marami nang sasabi, lahat naman tayo nagmamahal sa Diyos. Diba? Bata, matanda, pag tinanong mo, sila ay nagmamahal sa Diyos. Hindi niya sabihin, hindi sila nagmamahal sa Diyos. Pero dito makita natin na ang katibayan, katunayan, na kung saan niya ay mahal natin ang ating Panginoon. Merong makikita na katibayan. Amen? Ano yun? Ano yung sabi na ay makikita? Siyempre, kapag ito ay doon na mag-focus sa mga nauna sinabi ko na. Siyempre, pag hindi nagmamahal sa Diyos, nagmamahal na rin sa kanyang langay. Amen. Diba? Hindi po pwede sabihin na isang tao na mahal ng Diyos, pero hindi siya nagmamahal o pinababayaran niya ang gaway ng Diyos. Tama po ba? Kaya nagmamahal sa Diyos, ang maganda rito ay nagmamahal sa kanya. Amen? Hindi niya pinababayaan. Amen po ba? At siyempre, pag pinagmamahal sa ating Panginoon, ito, nagmamahal sa Diyos. Yan. Kayo po ba'y nagmamahal sa Diyos? Amen. At pagka nagmamahal sa Diyos, kagipat na ito, dahil kano ang church, as gusto mo madagdagan ng Diyos, lubago ang church, nag-i-invite ka ng ibang tao sa Diyos. Amen? Nag-i-invite. At alam ko po yung kapag ikita talagang Kristyano, at ito na yung, at alam ko na ang deserve ng unang na Kristyano, nakakilala sa Panginoon, talagang siya ay nag-invite. Diba? Eh buhay namin pasimula kami ng Kristyano, laging buhay namin na lagi invite sa tao. Hello?
kalaki lang ang pagkakaiba ngayon. Sabi nga, 10 years na convert sa ating Panginoon, hindi pa marunong mag-invite. O wala pang burden doon sa kaluluwa. Hello? Sabihin niyo, wala dito doon. Invite. Sino na nakakapag-invite para isama dito sa church? Hallelujah. Hindi naman sa church, kahit yung mga Bible study, napakalaga na yung Bible study pinag-i-invite mo. Sapagkat alam natin yun na isang paraan ng paglago ng gawain ng Panginoon. Isang paraan para maabot ang mga tao na Ebanghelyo sa magitan ng Bible study at ikaw naman, nakahakili tagapagturo, ang iyo namang ginagawa ay nag-i-invite ka. Di ba naalala mo yung sina Cornelio? Di ba? Bago pala ang bumating si Pedro, sa aklat ng Magagawa chapter 10, bago dumating si Pedro sa sambahayan ni Cornelio, ang ginawa ni Cornelio, nag-invite na ng mga kabag-anak, pamilya, mga kaibigan. At nung dumating si Pedro, na-prepare na yung mga tao. Ganyan lang naman sa Bible study, kinakailangan para aagap ka, para may pag-invite, para may prepare yung mga tao, para pag dumating yung mga lingkod ng ating Panginoon, mga teacher, ay nandun na. Amen? Handa-handa na sila makinig. Nakakalungkot naman, hindi handa yung mga tao, samantali yung tagapagturo ay talagang pinaghanda ang maiging. Pinagpuyatan. Amen? Pinag-aralan. Tapos napakaganda naman, talagang pinagpuyatan mo, pinag-aralan, pinaghirapan, napakaganda mo naman, yung mga tao yun, una pang dumadalo sa iyo. Amen? Una pa, bago pa na dumadalo. At sabi nga, sulit naman, sulit ang mga nakita mo na nagre-respond yung mga tao na ilibay. Kaya kung titingnan po natin ito sila Andres, sa John chapter 1, pagkatapos nilang ma-encounter ang ating Panginoon, agad-agad nilang in-invite yung kanyang mga kapatid. Amen? Chapter 1, nabasa niyo ba siya dyan? Makita natin doon yung mga nag-invite at sino yung mga na-invite na dala sa ating Panginoon. Diba? Kaya dahil doon, makita natin, dumami ang nakakilala sa Panginoon, dumami ang mga alagad nakakilala sa Panginoon dahil may mga taong marunong magbahagi ng kanilang panampalataya. Kaya din po kaya nga sabi, share the Bible. I-share natin ang salita ng Panginoon. Ipakilala natin si Jesus sa iba. Ano po ba? Handaan niyo po ba ipakilala sa Jesus sa iba? Dapat pagdating natin sa linggo, balik natin sa linggo dito, hindi lang yung sarili natin. Meron tayong dala. Amen. Meron tayong dala. Kalimitan niya yata, sarili na lang dadala sa church. Para bang mga, sabi nga, pumunta sa Diyos, sabi ng ilan ay sabi nga ay para mga pinantod hilaw. Ay, paano ba kung dadalo sa Diyos yung mga hilaw? Paano kung makakapag-akay ay hilaw na Kinakain maging malakas tayo. Hello? Kinakain tayo maging strong. Malakas. May desire na makapag-invite ng mga tao na wala pa sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan na natin ating Panginoon. At tayo pa doon, ang isang tao na nagbabalik sa ating Panginoon, ang sabi na siya ay nag-i-encourage sa Diyos. Ito pala. Kalimitan sa ating, katulad na nasabi ko sa inyo kanya, kalimitan dumadali sa Diyos, mga siyempre, galing sa kapaguran, na mga, sabi ngayon, bagsak, sabi natin, hinahog. Dapat pala sabi rito, tayo dumadalo, dapat ay, ang layunin, ito, napakalagang malaman. Ang layunin ng ating pagkasama-sama ay hindi lamang palakasin natin yung ating sarili. Amen? Put there, ang layunin ng ating fellowship ay magpalakasan sa isa't isa. Amen? Dapat pala, ang bawat isa ay magpalakas sa isa't isa.
May babae doon. Magpapalakasan sa isa't isa. Encourage. Di ba? Yun. Alam nyo, hindi nila na, kung sa church na yung palakasan, alam nyo yung pagkamay-kamay pa lamang, nagpapalakas na yun sa kapatid. Yung pagbati pa lamang na good morning, sister, nagpapalakas na yan. Amen? Lalo na kapag meron tayong mga bisita, kailangan i-welcome natin sila. Hindi tayo papasok, ulit-ulit na sa ating upuan na parang wala tayong diyan na kakilala tao. Ulit-ulit ako sister dapat eh. Pagdating mo, tingnan mo na yung kapatid. Huwag ka muna upo. Tingnan mo na. O, di ba? E pagka nakita ikaw ay masiglahin. Ay tiyak, mahahawa ko. Yung tao yun. Pagkakasipin natin, ang isang mananampalataya, kung si George, yan ay naghahanap din ng kalakasan. Kaya kailangan ng kapatid mong palakas. Sabihin mo, kapatid, kaya mo mong palakas, kapatid. Diba? Isipin natin ang damdamin ng tao niya, kaya dumatalo, isipin mo, lalo higit galing mo sa labanan, galing sa mga testing, kapaguran, kaya yung dadalo dahil gusto niyang makasagap siya ng lakas mula sa ating Panginoon at mula sa kapatid. Amen? Para tayo mag-gusto. Para kabuuan ng membro ng church ay maging, sabi nga, healthy. Siguro dapat talagang nagbibigay ka lakas. Kaya layo rin, katulad yan. Dapat kayo nakulit sa mga pastor. Ang layo rin ng body of Christ, katulad ng mga pastor, magpalakas sa mga pastor. Diba? Eh, ganyan rin. Siyempre, malalakas tayo ito, mga pastor ba ito? Ay, lang pa kaya ito mga membro? Hindi kasi strong ng mga pastor. At bilang tao, talaga naman kahit pastor, ordinary member, talagang tayo ay bisang dumaranas ng kahinaan, panghihina. Kaya pagka ikaw ay nakaranas ng panghihina, ay ako dadalo. Dadalo na ako. Dapat ganyan lang ang maging kaisipan tayo sa Kristyano. Pag nanghihina na ako, nagkukulong sa Panginoon, dadalo na ako. Pero kung tayo na ikaw ay panghihina, dahil sa hindi pagdalo, hindi na kayo dadalo. Amen! Palagi. Kaya kasabi, huwag kaligtaan. Kundi magpalakasan. Diba? Ang sabi niya, Hebreo 3:12, nasabi doon, magpalalahanan kayo para hindi kayo madaya ng kasalanan. Kaya, mahalaga ang fellowship. Mahalaga ba sa inyo fellowship? Ba't tinuro ni Pastora? Fellowship, pag tayo dumadalo, tayo nakikipag-fellowship tayo kay Christ, nakikipag-fellowship tayo sa kapatid, nakikipag-fellowship tayo sa church. Fellowship with one another, sabi doon. Eh, paano? Pag hindi ka nakasagot ng lakas. Kaya hindi napakalaga. Amen? Napakalaga. Siyempre, bilang nagmamahal sa mga Panginoon, nagmamahal ka sa church. Ang sabi nga, ang isang nagmamahal sa church, sabi nga, sumusuporta siya sa gawain ng Diyos. Amen? Ako pinagpapasalamat sapagkat marami namang support dito sa church. At kaya lamang natutugunan ang pangailangan ng church dahil sa mga supporter. Amen. Napakalaga ang support ng bawat isa sa church. Sumusupport tayo sa church. Nagpapadala tayo ng mga missionary sa ibang lugar dahil mahal natin ang gawain ng Panginoon. Nagsusuporta tayo sa GFL dahil mahal natin ang GFL, ang church ng GFL. Kaya kahit yung ibang mga hindi natin kasama, tuloy ako suporta dahil mahal nila ang GFL Church sapagkat ang GFL Church dito sila kabilang na pamilya. Amen. Hallelujah. Pakpakan nga natin ang mga supporter. Supporter yan. Kailangan. Pag-support, hindi lang sasabi financial eh. Ang dami nun. Pag ikaw ay supporter ka ng Diyos, pati yung presence mo, susupport ka doon. So,
Sumusuport ka sa Bible study, sumusuporta ka sa prayer meeting, sa overnight prayer meeting. Yun yung mga talagang sumusuporta gawa. Kasi pero natin na meron na hindi naman nakakasupport sa paghayo, pero ikaw naman nagsusupport sa financial, ibig sabihin, nakamahayo ka rin naman sa magitan na ikinagsusupport sa pera. Diba? Hallelujah! Bakit ba tinapakong gano'n? Nakapirahan. Ito din sabi may mas ilang tapikin sa church niya sa pirahan. Amen. Pero tayo, wala tayong pagkatubiling turo ito sapagkat tayo po ay may treasurer, amen? Merong auditor at transparency po ang church. Kung mayroong problema, mayroong mga katanungan, pwedeng magsadya sa mga tao dapat sadyain para kung may katanungan ay matugunan yung kanilang katanungan. Eh po ba? Iba na yung nagkakaintindi. Sabi nga, ang pagkasama na, dapat, kasama ng malo. Ano pa yung sabihin ko? Hallelujah. Napakarami na pala. Yan. Siyempre, nakikibahagi. Kasama na yung nakikipag-participate. Nautal ko kasi yung participate. Yan. Nautal ako. Kaya napakalaga na pag mayroong activity sa church, nakikibahagi. Amen. Tayo po, meron po tayong family cup, meron po tayong mga activities ngayong 2055, makibahagi po tayo. Amen. Hindi, katulad nga sinasabi ng brother AD, na hindi dapat tayo makialam. Amen. Makialam tayo sa church, alamin natin yung mga activities, at pagkatapos malaman natin activities, suportahan natin ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Para higit pa na maabot ang mga dapat abot bilang tayo sa church natin. Amen? At napakalaga sa ating pagkatapos, yung commitment. Commitment. Sabi nga sa katabi, commitment. Napakalagang nalaman natin yung mga kung paano tayo magmamahal sa ating Panginoon. Involved pa rin dito, napakalagang bagong involved tayo yung ating commitment sa Diyos. Amen. Commitment. Commitment na sabi nga oras. Hello? Meron tayong talagang paglalaan. Una sa Diyos, sa kanyang gawain, at talagang bahagi ng ating katawan dapat ay naroon yung ating commitment. Alam niyo ba, kung tayo man ay merong commitment, kayo ba'y naniwala na meron ding commitment si Jesus sa bawat isa? Tayo may mga commitment sa Panginoon. Pero hindi lamang tayo yung merong commitment sa ating Panginoon, kundi mismo ang ating Panginoon ay merong commitment din sa bawat isa. Anong commitment ng Diyos sa atin? Bilang tayo nagmamahal sa Panginoon. Bilang nagtalaga tayo ng buhay sa ating Panginoon, sabi ng commitment ng ating Panginoon, hindi ka tayo iwan, hindi pababaya, hindi pagkukulangin, pababayaan. Commitment yun ng Diyos. Yun yung commitment ng Diyos sa atin, hindi siya nagpapabaya. Hindi kagaya ng taong nag-commit siya, pero yung kanyang pag-commit na yun, ang sabi nga ay hindi nagawa. Nabago. Nabaliwala. Pero ang ating Panginoon, kailanman ang kanyang pangako na mga commitment niya sa atin ay hindi nagbabago. Amen? Kaya sa pagkakataon ito sa ating pagkatapos, ano nga po ba yung ating tinalakay na tatlong katanungan? Number 1, ano yung kahulugan ng pag-ibig sa Diyos? Matandaan niyo ang kahulugan. Kinakailangan, sabihin ng kahulugan niya ay lubos. Lubos, ganap. Totally, completely. Walang. Amen? Okay, pangalawa, bakit dapat natin malahan ang Diyos? Malin ang Diyos? Bakit yabang? Siyempre, alam natin, na ang Diyos, ang siya po nang nagmahal sa atin, kaya
yung pagmamahal ng Diyos sa atin at sa ating ginagawang pagsunod at paglilingkod, sinusuklian natin lamang ng pagmamahal ang Diyos. Amen po ba? Bilang masasalamat. Lord, salamat. Yan. Salamat sa iyong ginawa sa kung sa Kalbaryo. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa Panginoon sa iyong pagpapagaling. Yan. Salamat dahil ang aking kasalanan ay pinatawad mo. Di ba? Salamat, hindi lang pinatawad, kundi binigyan mo kaligtasan at buhay ng walang hanggan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay nangako na mayroong langit sa sandaling ako ay umuwi na sa bagong taon. Pangatlo, dapat makita sa atin yung talaga yung katibayan, katunayan at nagmamahal sa atin. Nagmamahal tayo sa atin. Amen? Para hindi sabihin na, para hindi masabi na tayo ay sa wika lamang, pero hindi sa bilang. Amen? Kaya pagka mayroong pagpapakita, yan ay sinasagawa natin. Nakikita yan sa ating gawa na isang katunayan, nagmamahal tayo sa Panginoon. Amen! At yung ating pagkakamas na napakalagay sa ating tinalagay, yung ating commitment. Amen? Sa ating Panginoon. Si Jesus ay mayroong commitment din sa atin. Amen? Nalagay natin yung nagmahal siya sa atin. Hallelujah! Kaya tayo ay dapat ay mayroong. Tayo din umawit sa ating pagkatapos. Thank you, Lord. Umawit po tayo nung talagang para bang sa ating pag-awit ay gawin natin itong isang palatang sa Diyos o sariling pakikipag-usap.
nga, Panginoon, na ikaw po ay mabuting Diyos naman po sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord, alam po namin, O Diyos, na mapapasalamatan ka namin o magagantihan ka namin, Panginoon, sa magitan ng iyong buhay. Saan kami po ay sumusunod sa iyo, naglilingkod sa iyo, at ginaganap, Panginoon, ang iyong banal na kanuban sa iyong mga buhay. Salamat po na kami po ay hindi karapat-dapat, Panginoon. Balik salamat sa dugo ng aming Panginoon Kristo. O sa biyaya, Lord God, kami po ay naging karapat-dapat, naging katanggap-tanggap, Lord God, sa iyong banal na harapan, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, sa pagkakataong ito, kung anumang bagay na nakita mo sa iyong mga puso, na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Bagi, Panginoon, yung pong pag-ibig na dapat iukol sa iyo, Panginoon, ng lubos, ganap, Panginoon. Kung nakita mo pa ngayon na kulang, Panginoon, ang aming pag-ibig sa iyo, pag-abala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Turuan mo kami, katulad ng away din na turuan mo kami, Panginoon. Naibigin ka na mong puso, na mong pag-isip, at na mong kaluluwa. Hallelujah. Salamat sa Espiritong Banal, Panginoon, na patuloy na bumumbig, Lord, at nagsisiyasat, Panginoon, sa laban na iyong mga puso, Panginoon, upang, Lord, sa iyong buhay, kung kami po'y nagkulang, ay patuloy, Panginoon, na iniaalay po namin, O Diyos, sa kaya po mga sarili sa iyo. Na isang buhay, banal, na kaya-aya, ito yung katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Salamat po sa iyong pagkaturo sa umagang ito, pagpapaalala, Panginoon, na sa iyong paglilingkod, Lord God, ay nananatili, Lord God, ang pag-ibig sa iyo, iniingatan ang pag-ibig sa iyo na hindi mawala, Panginoon, hindi malamig, at lalo tigit hindi manakaw na kaaway sa kalas. Hallelujah. Ang aming pag-abala sa iyo, Panginoon. Kaya naman, salamat po, Lord God, sa iyong salita na siya po namin masihan ng iyong buhay, paglilingkod, Panginoon. Masihan, Panginoon, para makita po namin, Lord God, kung ano na ang kalalagayang espiritual meron kami sa iyong pong harapan, Panginoon. Salamat po sa mga nakinig na iyong pumisahin, Panginoon. Nanago po, O Diyos, na ito po ay nagturo sa kanila, Panginoon, nagtuwid sa kanila, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, naging pagpapalay pong salita upang iyong pong salita ay may pamuhay sa bawat araw ng iyong pong mga buhay, Panginoon. Pagpalay ko po sila sa laban, O Diyos, sa dakilang tagapagturo na wala iba kundi ang Espiritu Santo na siya po namin kinikilalang dakilang tagapagturo at marunong po sa lahat. Salamat po sa pagkatayin po salita, Panginoon, ay puno ng karunungan, kaalaman, at dito po kami ang ayon pananampalataya lalagot titibay. Hallelujah. Hanggang sa iyo po pagbabalik, Panginoon. Purihin ang iyo po pangalan at pinasalamatan ka namin sa umagang ito. Marami po salamat in Jesus' mighty name. Amen and amen. Purihin ka, Panginoon. Sige po, isang malakas